Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ikalas 11 ng umaga na sabay pong mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jean D. Feliciano at ng Sangguniang Bayan members. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-6 ng araw ng Desyembre, taong 2025. Ako po si Ina Obsanga. At ako naman po si Jorix Sariate. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng Brooks Point National High School o ng BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! OFW Day Celebration 2025 matagumpay na idinaos. Closing ceremony ng Food Processing at Entrepreneurship Level 4 Training, Silipin. Mayor Benedito nanguna sa turnover ceremony ng Multifunction Tiller Cultivator. Barangay Peacekeeping Action Team Training, idinaos sa Barangay Poblasyon District 1. Transitory Shelter Assistance ginawad ng DSWD Memorial Field Office sa bayan ng Brooks Point. Datos pangkalusugan, inilatag sa Local Health Board Meeting. Cocotec 2025 Technoforum dinaluhan ni Mayor Benedito. Hikma Dawa Center Philippines Incorporation bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Palawan Malaria Sustainability Medium Term Plan 2024 to 2026 inilatag ng DOH kay Mayor Benedito. Accomplishment Report ng Municipal Values Formation Council, tutukan. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, OFW Day Celebration 2025 matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPNHS News Reporter Adrian Damasco. Balitang Bayan! Ginunita ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang OFW Day 2025 nitong Huwebes, November 20, 2025 bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers sa ekonomiya at komunidad sa temang bayan, bayani, bayanihan. Itinampok ng programa ang iba't ibang aktibidad para sa mga OFW at kanilang pamilya, kabilang ang Zumba competition, contest at iba pang serbisyong inianda ng lokal na pamahalaan. Ayon sa inilabas na mechanics, bukas ang Zumba competition para sa lahat ng OFWs, aktibo man o hindi. At pinayagang magkaroon ng proxy, kinilala ang mga kalahok batay sa koreografiya, koordinasyon, energy at performance impact, costume at appearance at audience impact. Naglaan ang pamahalaang lokal ng premyo na nagkakalaga ng 10,000 para sa unang pwesto at 7,000 para sa ikalawa, 5,000 para sa ikatlo, at 3,000 bilang consolation prize. Bukod dito, nagkaroon ng OFW Got Talent Competition, parlor games, raffle draw, awarding at certificates.
Naging tampok din sa serbisyo ang pagpapakita ng suporta ng lokal pamahalaan sa pangunguna ng opisyal na nakikiisa sa pagdiriwang kabilang sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., MPESO, Head Abilin M. Benedito at ang iba pang layunin ng aktibidad na maipadama ang pagpapalaga ng mga OFW na itinuturing na makabagong bayani ng bansa at mapalakas ang ugnayan ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagdiriwang. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Adrian Damasco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Adrian. At sa Balitang Pangbayan, closing ceremony ng Food Processing at Entrepreneurship Level 4 Training, silipin. Para sa detalye, narito si BP ni Chess News Reporter, Angel Taliban. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang closing ceremony ng Food Processing, Chips and Jam Making at Entrepreneurship Level 4 Training sa Maruyog Ridge Hall, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan noong Nobyembre 19, 2025. Sa pangunguna ng Brooks Point School of Arts and Trade BP SAT at DSWD, kinilala sa seremonya ang 139 na learners mula sa hanay ng DSWD for FIS beneficiaries na matagumpay na nakatapos ng kanilang pagsasanay. Pinamunuan ito ni BP SAT Administrator Repelen M. Benedito kasama ang mga opisyal mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Pinangunahan ni Konsehal Stalwarts Joseph M. Benedito, Konsehal Sam O. Lacanilaw at Konsehal Jmart Naingi ang pagbibigay mensahe habang naghahatid ng mga pangunahing pahayag habang naghatid naman ng pangunahing pahayag si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagbigay diin sa kahalagahan ng kabuhayan at kasanayan para sa pag-unlad ng bawat pamilya. Bahagi rin ng programa ang presentasyon at kumpirmasyon ng mga nagsipagtapos na pinangunahan ni Testa PC Palawan, Center Administrator Jabelin E. Obrero at TISDA Palawan, Provincial Director Jan Borio. Sinundan ito ng awarding of certificates bilang pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kalahok sa kanilang training programs. Nagtapos ang seremonya sa pagbabahagi ng karanasan mula sa piling learners na nagbibigay inspirasyon at patunay sa kahalagahan ng programang pangkabuhayan sa paghubog ng mas matatag at mas produktibong komunidad. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Angel Taliban, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Angel. Susunod, Mayor Benedito ng una sa turnover ceremony ng multifunction tiller cultivator. Silipin natin ang buong detalya sa ulat ni BPNHS News Reporter Roel Godoy. Balitang Bayan. Ginanap ang turnover ng multifunction tiller cultivator ngayong Miyerkules, November 19, 2025 sa Brooks Agri-World, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng programang pang-agrikultura ng lokal na pamahalaan, pinangunahan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa Municipal Agriculture Office, Municipal Agricultural and Biosystem Engineering Office at Gender and Development Office. Kasama ang mga benepisaryong magsasaka mula sa Maasin at Ipilan Vegetable Grower Association. Inilahad sa programa ng makabagong makinarya. Inilahad sa programa ang kahalagahan ng makabagong makinarya sa pagpapalakas ng produktibidad ng mga magsasaka. Na binigyan din sa mga mensahe ni Nama Bioengineering Philip T. Badenas, Senior Agriculturist Romeo G. Senior Agriculturist Romeo G. Cajeles at God Focal Person Sylvia C. Rivera. Nagbigay din ng inspirasyon at hamon si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagpayag ng patuloy na suporta ng LGU sa sektor ng agrikultura. Nabigay naman ang mga leader ng samahan sina Jason C. Sadili at Clarita U. Montoya. Bilang pasasalamat sa natanggap na kagamitan, ipinaliwanag ni Agricultural Technologist Joel Mer M. Samong ang nilalaman ng Memorandum of Agreement
habang pinangunahan ni AAI ISS Coordinator Maria Pia Q. Bungkag ang pagsasara ng unang bahagi ng programa. Sinundan ng turnover ng training at actual demonstration kung paano ligtas at wastong gamitin ang multifunction tiller cultivator upang matiyak ang mga mataas at efficienting production sa mga sakahan ng Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Rowel Godoy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rowel. Barangay Peacekeeping Action Team Training, idinaos sa Barangay Poblacion District 1. Alamin natin ang buong detalye kay BPNHS News Reporter Riz Arjid Lubaton. Balitang Bayan. Sinimulan ang Barangay Peacekeeping Action Team BPAT training sa Abueg Government Center Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, nitong araw ng Martes at magtatapos sa Miyerkules, Nobyembre 18 to 19, 2025. Pinangunahan ito ng iba't ibang ahensya kabilang ang DILG, Pamahalaang Panlalawigan, Philippine National Police at LGU Brooks Point. Bilang bahagi ng pagpalakas ng seguridad at kaayusan sa mga barangay, nagsilbing paanyaya ang inilabas sa opisyal na programa para sa lahat ng kalahok. Formal na binuksan ang programa dakong alas 8 ng umaga matapos ang registrasyon na sinundan ng invocation ni Pastor Eunice Cafe at audiovisual presentation ang Philippine National Anthem. Nagbigay ng welcome remarks si PMAJ Michael Von L. Abbisit, Acting Chief of Police and ng BPMPS, habang naghatid ng mensahe si MLGOO Coralin C. Atienza. Kasunod nito ang presentasyon ng kalahok at confirmation ng pinangunahan ni PMS Emeline S. Pisan ng Palawan Provincial Office. Layunin ng pagsasanay na hinanda ng BPAT members sa tamang pagresponde sa mga insidente, pagpalakas ng community safety measures at mas mabisang pag-uunayan sa law enforcement agencies upang mapanatili ang kapayapaan sa Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Riz Arjid Lubaton, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Riz. Samantala, Transitory Shelter Assistance iginawad ng DSWD Mimaropa Field Office sa Barangay ng Bayan, Brooks Point. Narito ang ulat ng BPNHS News Reporter Wendell Mark Villanueva. Balitang Bayan. Isinagawang noong Huwebes, November 20, 2025, ang awarding ng Transitory Shelter Assistance para sa mga benepisyaryo ng pag-abot program ng DSWD Field Office Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO ng Brooks Point. Ginawa ang aktibidad sa Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Matagumpay na naisakatuparan ang aktibidad sa tulong at paggabay ng Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedito Jr. na muling nagpahayag ng kanyang buong suporta sa kapakanan at patuloy na pag-unlad ng mga benepisyaryo. Dumalo sa programa sina DSWD Social Welfare Officers Rona R. Argao at Ijali M. Ribadjo. Kasama si MSWDO Staff April Rose E. Official upang personal na ipagkaloob ang tulong sa mga pamilyang kabilang sa programa. Ang pag-abot program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na layuning abutin, protektahan at tulungan ang mga individual, kabataan at pamilyang nasa street situations sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang suporta at kinakailangang serbisyo. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Wendell Mark R. Villanueva, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Wendell. Susunod, datos pangkalusugan inilatag sa Local Health Board Meeting. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Adrian Damasco. Balitang Bayan. Nagpulong ang Local Health Board ng Brooks Point ngayong araw ng Miyerkules, November 19, 2025 sa Mayor's Conference Room ng bagong municipal building sa Barangay Tubtub upang talakayin ang kalagayan ng kalusugan sa bayan. Pinangunahan ni MHO Dr. Lovely Satoza ang pagpupulong na nakatuon sa pag-aproba ng nakaraang minutong kasalukuyang health status ng Brooks Point, self-injury report mobility status, at self-injury report mobility status at event surveillance report.
Dumalo sa pagpupulong sina MGLOO, Coraline Atenza, DepEd PSDS, Paterno S. Marquez Jr., Dr. Meldy Abigail B. Bangit, mga kinatawan mula sa Southern Palawan Provincial Hospital at iba pang ospital ng munisipyo. Inilahad sa talakayan ang mahalagang datos ng mga nagawa ng sektor pangkalusugan kasama ang aktibidad ng mga naisakatuparan para sa patuloy na pagbabantay at pagtugon sa mga isyong pangkalusugan sa komunidad. Tinapos ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong matapos pagtibayin ang mga rekomendasyon at agenda para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. Iginiit ng pamahalaang lokal ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga health institutions upang matiyak ang maagap at wastong serbisyo para sa mamamayan ng Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Adrian Damasco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Adrian. Samantala, Cocotic 2025 Technoforum, dinaluhan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporter Angel Taliban. Balitang Bayan. Binuksan nitong Miyerkules, Nobyembre 19, 2025 ang Cocotex 2025 Techno Forum, Advancing Innovation for Sustainable Coconut Industry sa pangunguna ng Department of Agriculture at Philippines Coconut Authority. Katuwang ang pamahalaang lokal ng Brooks Point, layunin ng forum na talakayin ang makabagong teknolohiya at estratehiya upang mapaunlad ang industriya ng niyog at masigurong mas matatag at sustainable ang kabuhayan ng mga magniniyog sa lalawigan. Pinangunahan ni Mr. Calveno D. Algoso ang pagbubukas ng programa na sinundan ng pambungad ng mensahe mula kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. Nagbigay rin ng mensahe si Pat Andrew B. Corrientos habang naghatid ng inspirational na pananalita si Engineer Arlo Solano, Senior Agriculturist ng PCA Palawan. Kasama sa programa ang pagtalakay sa coconut technology, peace management, value-adding initiative at iba pang mahalagang paksa na ipinipresenta ng mga eksperto. Sinalubong din ng organizer ang mga kalahok mula sa iba't ibang barangay, kooperatiba o asosasyon ng mga magsasaka at sektor ng agrikultura. Magpapatuloy ang forum sa ikalawang araw, Huwebes, Nobyembre 20, 2025, kung saan tututukan ang usapin sa financial literacy, business development at pagpapalakas ng coconut enterprise. Samantala, kabilang din sa nagbigay ng mensahe si Engineer Arlos G. Solano at sa pagtatapos ng aktibidad sa closing program ay may tugon na mensahe na ibibigay si TS3 and CDMS Chief ATA Mimaropa, Cristina G. Maglayo, MPM RD na may pagkakaisa at kooperasyon para sa mas maunlad na industriya ng niyog sa Brooks Point at buong lalawigan ng Palawan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Angel Taliban, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angel. Hikma Dawa Center Philippines Incorporation bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Ruel Gudoy. Balitang Bayan. Isinagawa ng Hikma Dawa Center Philippines INC HDCPI ang kanilang courtesy call kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. ngayong umaga ng Huwebes, Nobyembre 20, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Mainit na tinanggap ng alkalde ang Deputy Chairman of the Board of Trustees na si Alijawar Atam Adji Daob kasama ang iba pang kinatawan ng HDCPI. Nilakay sa pulong ng kahilingan ng grupo para sa pagtatag ng Municipal Muslim Affairs Office at Muslim Community Welfare program na layong nagbigay ng mas organisadong serbisyo at suporta sa lokal na Muslim community. Hinirap din ng
SGCPI ang kanilang proposed programs and service, kabilang ang mga social, cultural at spiritual development initiatives para sa kapakanan ng komunidad. Ipinaliwanag ng mga natawan ang proposed organizational structure ng sinabing tanggapan upang masiguro ang maayos na implementasyon ng mga programang inaasahang tugon sa pangangailangan ng mga Muslim na residente. Pinakinggan naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga mungkahi bilang bahagi ng patuloy na pagtaguyod ng inklusibong serbisyo publiko sa Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Ruel F. Budoy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ruel. Samantala, Palawan Malaria Sustainability Medium Term Plan 2024 to 2026. Inilatag ng DOH kay Mayor Benedito. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Riz Argid Lobaton. Balitang Bayan. Nagsagawa ng maikling pagpupulong ang Department of Health Mimaropa kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong Huwebes, Nobyembre 20, 2025 sa Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pulong ang Palawan Malaria Accelerated Elimination and Sustainability Plan, Medium Term Plan 2024 to 2026 na naglalayong mapalibilis ang eliminasyon ng malaria at matyak, ang tuloy-tuloy na pagpatupad ng programang pangkalusugan para sa proteksyon sa kapakanan ng mamamayan. Ang naturang courtesy call ay bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng DOH sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang higit pang mapalakas sa mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Riz Sargent Lobaton, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Riz. At accomplishment report ng Municipal Values Information Council. Tutukan, balitang hatid sa ating ni BPNHS News Reporter Wendell Mark Villanueva. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong regular meeting ng Municipal Values Formation Council or MVFC na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang ang MVFC Head Director na si Apollo G. Birria. Noong Biyernes, November 21, 2025 sa conference room ng Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, dumalo rin sa pagpupulong ang mga cluster coordinators na sina Ariel T. Bacan, Annalyn A. Buena, Mervin M. Buena, Roland De La Cruz, Jerry B. Juanerio, Eunice B. Cafe, gayon din si Rosalie D. Beria, MVFC Secretary, kasama ang iba pang miyembro ng konseho. Tinalakay sa pagpupulong ang mga ulat at accomplishment report ng bawat cluster kabilang ang iba't ibang programa isinasagawa sa kanilang mga barangay upang palakasin ang advokasya ng pagpapahalaga, disiplina at paghubog ng wastong asal sa komunidad. Nagbigay rin ng update ang mga coordinator kaugnay ng mga natapos na gawain at mga planong isasagawa sa mga susunod na buwan. Patuloy na isinusulong ng MVFC ang pagbuo ng mas matatag at responsableng komunidad sa pamamagitan ng mga programang nagtataguyod ng mabubuting asal, maayos na pamumuhay, at aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain ng lokal na pamahalaan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Wendell Mark R. Villanueva, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Wendell. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programang Ang Talakayang Bayan. Ako po si Ina Obsanga. At ako naman po si Jorex Ariate. Kami po muli ang Brooks Point National High School o ang BPNHS News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat. Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan kung saan makakasama natin ang isa sa mga magigiting na kawani ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Siya po ang ating panibagong Municipal Youth Development Officer Designate. Walang iba si Sir Moksin Jiro Ibrahim III. Abangan po natin makalipas lamang po ang ilang paalala. Baka pag nagsumbong ako, mas lalo lang akong mapahamak. Nahihiya akong malaman ni nanay ang nangyari. Ano pang mukha ang ihaharap ko sa mga kaklase ko? Alam naming masakit at nakakatakot.
Pero gusto naming ipaalala sa'yo na hindi mo kasalanan na ang larawan o video na para lang sa'yo ay ipinakalat ng walang pahintulot ng taong inakala mong mapagkakatiwalaan. Hindi ka nag-iisa at may magagawa tayo. Kasama, kakampi, katuwang mo kami to take it down. Leak nudes, we can take it down. Sensitive videos, we can take it down. Photos na ginagamit para i-blackmail ka, we can take it down. Narito ang take it down upang hindi na kumalat pa ang larawan o video mo at para tulungan kang mabura nito sa internet. Ang take it down ay para sa mga taong may larawan o video nila na hubad, bahagyang hubad o nasa sensitibong sitwasyon na kuha noong wala pa silang 18 years old. At iniisip nilang na-post na o baka ma-post pa sa internet. Hindi kailanman kasalanan ang magtiwala. Ang kasalanan ay ang paggamit ng imahe mo para manira, manakot o manlinlang. Ang katawan mo ay sayo. At tanging ikaw lang ang may karapatang magpasya kung paano ito ibabahagi, mapaselfie man o video. Kaya't sa oras na handa ka na, ay handa rin kami to take it down. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo sapagkat makakasama po natin ngayong umaga ang isa sa mga magigiting na empleyado ng ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na darating na po ang buwan ng Desyembre kung saan tayo po ay magse-celebrate na naman ng Yuletide season. So, Pasko para sa iilan, kung kaya't makakasama natin ngayong umaga ang isa sa mga miyembro ng committee para sa kasiyahan sa bayan. Sabay-sabay po natin welcome si Sir Jiro or si Sir Muxin Jiro Ibrahim III. So, ayan, magandang umaga po, sir. Yes, magandang umaga po. And of course, sa lahat ng mga tagapakinig natin at nanonood po ng ating programang ito, magandang araw po sa inyong lahat. So, yun po, ang una po nating katanungan, kamusta naman po ang isang Sir Jiro ngayong papalapit na pong matapos ang taong 2025? Actually, both a little bit busy, but at the same time, feeling accomplished. Kasi, kumbaga, all throughout this year, yung 2025 has been a roller coaster, no? Pero, at the end of the day, what truly matters, madami tayong impact na nagawa today in partnership and as part of the municipal government of Brooks Point. So, tatawagan natin para tayong booked and blessed. Yes. Booked and blessed si Sir Jiro, palagi siyang busy. Pero bagamat busy ay hindi naman po siya nagpapabaya and at the same time, hindi pinagbibigyan dito sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. So, sir, maraming salamat po ulit sa pagpapa-unlock ng interview po ito. Ngayon naman, sir, ay alam po natin na malapit na po ang buwan ng Desyembre kung saan taon-taon po nating sineselebrate o pinagdiriwang ang kasiyahan sa bayan dito sa bayan ng Brooks Point. So, bale po, sir, gusto lang po sana naming tanungin at para maliwanagan din po ang ating publiko sa lahat po ng ating mga tagapakinig kung ano nga po ba yung pangunahing plano at mga programang inihanda ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point para sa kasiyahan sa bayan ngayong buwan ng Desyembre. Yes, talagang abangan nyo po yung pagdiriwang natin ng kasiyahan sa bayan. Alam po natin, dito sa bayan ng Brooks Point, talagang kilala ito bilang pagdiriwang natin ay sinasagawa natin tuwing buwan ng Desyembre. Tinawag po natin itong kasiyahan sa bayan na dati kilala din sa tawag na Paskuhan sa Bayan para lang mas maging non-sectarian po siya. Yes. At nang sa ganun talagang ma-enjoy po ng ating mga kababayan regardless kung ano ang paniniwala, kung ano po yung mga ipinagdiriwang. Ito po ay talagang panglahat at wala pong iniiwan na sektor sa ating pamahalaang bayan dito sa Brooks Point. So ngayon po, sa darating na Desyembre, ilang araw na lamang, Kaya no? nga po. At talagang abangan nyo yung iba't ibang mga programa. Marami po tayong mga aktibidad. Mainly, ito ay mga night shows. Pero talagang gusto namin linawin itong kasiyahan sa bayan is giving people a venue to stroll.
Yes. para maglakad-lakad, mag-enjoy ng mga food, at the same time to enjoy the company of their loved ones. At gayon din po, bukod sa mga night shows, abangan nyo rin yung mga film shows natin na ipapanood natin dahil syempre may Opo. bago din tayong mga resources sa pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng punong bayan natin. Bukod sa meron tayong event center, mas pinaganda pa po dahil meron tayong dagdag ng LED wall. Kaya naman sa mga gusto ding enjoy yung mga night shows natin and at the same time, enjoy yung company ng kanilang loved ones while watching yung ating cinema dito sa bayan ng Brooks Point. Definitely abangan nyo po yan. So yan po, na-mention po kanina ni Sir Giro dahil patapos na ang taon. I think, sir, gusto ko pong tanongin, excited na po ba kayo sa taong 2026? Definitely. Sobrang daming plano for 2026. Talagang this year, gaya na sabi ko kanina, up and down, madaming challenges, pero we came out stronger and we're ready to face 2026. At gayon din, no, yung talagang paninindigan ng punong bayan natin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na talagang mas handa, mas pagagandahin pa natin at magiging mas progresibo pa ang ating bayan sa mga darating na taon. At nagsisimula yan, syempre, ngayon pang darating na 2026. So yun po sa darating na 2026. So mas excited po kami sapagkat hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na si Sir Giro po, siya na po ngayon ang ating Municipal Youth Development Officer Designate. Siya na po ang may hawak ng MYDO. So sa lahat po ng mga kabataan din na nakikinig sa programang ito, ay asahan po natin na magkakaroon po tayo ng mga fun-filled activities po na talaga pong matututunan natin dito sa ating programa, especially sa parating na taon na 2026. So balik po tayo sa ating sa ating topic. So ano po yung maaari naming asahan sa selebrasyong ito bukod sa mga nabanggit niyo po kanina? At meron po bang mga bagong highlights o event segments na bago sa ating mga kababayan ngayong taon? Ngayong taon po, ilan sa mga asahan yung mga programa, syempre ang kick-off natin na isasagawa ngayon darating na December 1. Malapit na po yan. Sana po magkakasama tayong lahat sa ating Brooks Point Event Center. Yung programa po natin dito ay sasagawa natin sa labas ng Event Center. Dito sa paikot sa ating Giant Christmas Tree. At kasunod niyan, isasagawa din po yung Artist Guild of Brooks Point Variety Show. So makikita natin yung iba't ibang mga talento that is right after the lighting ceremony ng ating Giant Christmas Tree at ng ating mga decorations. And then for the days that follows, of course, yung paborito ng mga taga Brooks Point, ang usapang sports, no? May basketball po tayo, magpapatuloy po yan at magre-resume yung mga programs natin tentatively by December 16. Nandyan na po yung mga nightly shows natin. Meron po tayong mga palabas mula sa ating universidad dito sa bayan ng Brooks Point. Ang PSU Night o Palawan State University Night. Nandyan din po syempre ang BPNHS para sa kanilang night. At meron din po tayong LGU Sparkles o The Moments of Joy Night na kung saan ay pagdiriwang din natin yung mga accomplishments ng ating mga kawani. Kayo, no, ng ating mga partners po. At the same time, magkakaroon din ng Congressman's Night. Yan ay tentatively scheduled for December 17 to 18. And then, of course, during nung talagang Noche Buena o salubong sa Pasko, wala po tayong programa. Pero definitely, magpapatugtog pa rin po tayo sa ating Municipal Event Center para sa mga gustong mag-stroll around with their loved ones. And of course, abangan nyo rin yung mga fireworks display natin. At ang pinaka-importante, no, ay yung ating countdown to 2026. Yes. Sana yung mga kababayan natin, nandyan po talaga tayong lahat. At magsama-sama tayo at tuloy-tuloy sama-sama nating salubungin yung mga darating pang taon para sa bayan ng Brooks Point. Nakaka-excite, no? So, hindi ako speechless kasi sobrang excited na ako. So, bilang isang kabataan din at talagang lumaki dito sa bayan ng Brooks Point, kitang-kita ko ever since siguro mga 2010s na masaya ang Pasko dito sa bayan ng Brooks Point. And I believe na masasaya pa siya ngayong taon. So, yan sir, kung may ahambing niyo po yung celebration ngayong taon ng kasiyahan sa bayan, paano niyo po ito maihahambing sa nakaraang taon? I would say yung celebration natin ngayon is more on the holistic part. Okay po. Kasi nito mga nakalipas na taon, simula nung nilaunch natin yung kasiyahan sa bayan, talagang halos gabi-gabi may mga night shows tayo, meron tayo iba't ibang mga aktibidad. Pero along with the growing modernization sa ating bansa, nakikita din natin yung interest ng mga kababayan natin. Hindi na palaging sa ganun. More on, right now, what we're promoting is for people to have a space really to get along well with their loved ones. Talagang kaya yung siguro isa sa mga obserbahan ninyo, hindi puro pasabog gabi-gabi, pero more on a venue na pagpupunta ka sa event center, may mga pagkain na pwede kang
mag-stroll around kasama yung mga mahal mo sa buhay. Meron tayong cinema. Dadalhin natin ang Yes. cinema dito sa bayan ng Brooks Point gamit yung mga bago nating resources kagaya niyan, 2 ng LED wall ng Brooks Point. So, pwede pong ma-enjoy natin yung mga yon. Definitely on that, yung setup po natin sa ating film showing, hindi nakaupo. Kasi gusto namin maglatag po yung mga kababayan natin. Pag pumunta sila doon, magdala kayo ng picnic mat, magdala kayo ng patadyong, banig, kung ano mang gusto nyo. Huwag lang po magdala ng kulambo kasi wala kayong masasabitan doon. But definitely, lalatag kayo doon ng picnic mat ninyo. You can bring foods with you. And then, of course, enjoy yung cinema with your loved ones. Para lang, yun nga, holistic. Kumbaga, mas ma-promote natin na iba to sa foundation eh. Kumbaga, yung foundation, puro pasabog. Nandyan yung mga artista, nandyan yung mga kung ano-ano mga sorpresa. But this time, really, what we want to provide Brooks Pointers is a space where they can reminisce memories with their loved ones. Yes, sobrang importante yun. At yun yung isa sa mga diwa ng buwan ng Desyembre, na hindi, regardless of the religion, is kailangan nating makasama yung mga loved ones natin. Even at least once a year. So, minsan may mga summer vacations na hindi natin nakakasama ang loved ones natin. Pero parang malungkot kapag hindi natin nakasama yung mga pamilya natin, mga friends, and even loved ones, relatives, ganyan, so tuwing buwan ng Desyembre. How about, sir, sa dito sa LGU? Kung last year ay meron tayong, kung hindi ako nagkakamali, anong tawag dun, sir? White elephant po ba yun? White elephant, yes. Ano naman po ang pasabog ng LGU para sa Christmas party or yung sa year-end party ng Sa year-end party LGU. ng LGU, definitely sa mga kababayan natin, sa mga kawani na kasama natin sa pamahalaang bayan ng Brooks Point, ngayon po ang focus natin parang mga competitions ng mga pinagsama-sama mga opisina, kung sino may pinakamagandang caroling na inihanda po. At bukod dyan, syempre, yung mga sorpresa natin sa ating mga empleyado na sorpresa kaya hindi ko pa pwedeng sabihin, no? But definitely part of the program din para sa ating year-end party. Pero yun, as far as I know, wala tayong white elephant kasi ayaw nating ulitin yung konsepto. Pero marami pa po tayong mga pinagpaplanuhan currently ongoing in partnership with the Human Resource Management Office. Thank you so much. And with that po, pasalamatan din po natin ang ating HRMO, si Ma'am Luz T. Galicia, na talaga pong napakasipag at ginagawa po ng paraan upang mapagserbisyohan ang lahat ng kawanay dito sa ating munisipyo. So ayan po, kamusta naman po ang suporta at ugnayan ng LGU sa inyong programa, especially dito po sa Kasiyahan sa Bayan sa paghanda ng nasabing pagdiriwang? Meron po ba silang dagdag na tulong o pondo para mas mapalawak yung saklaw ng mga activities? Yes, ang bayan ng Brooks Point, kung napapansin ng mga kababayan natin, talagang kung pag-usapan natin yung development, sobra. Okay po. No, this year pa lamang, bukod sa meron tayong mga iba't ibang mga bagong enterprises, mga bagong malalaking business, may Watsons na ang bayan ng Brooks Point. Mukhang mas malaki pa nga ito actually sa mga branches nila sa Puerto Feeling ko Princesa mauubos ang City. Watson sa darating na December. Yes, kasi dadayo rin yung mga kapitbahay natin Apo. na mula sa ibang munisipyo. Talagang nakikita nyo naman po yung focus po ng ating administration pagdating sa suporta ng ating administrasyon, sa pangunguna natin po ng bayan, Mayor June Benedito, talagang sobra-sobra. Hindi lamang sa mga aktibidad gaya nito, hindi lamang sa mga programa, kundi gayon din sa mga talagang physical na mga proyekto na nakikita natin na yung infrastructures. Bukod sa infrastructure, tingin ko, isa sa mga magpo-point out natin when it comes to the support to progress of the administration is yung atin pong mga investments na meron tayo dito na nakikita natin tuloy-tuloy na papakinabangan din ng ating mga kababayan. Kaya niyan nga ng Watsons at ng iba pang mga enterprises. So, ayan naman po, pagdating sa suporta, hindi na tayo nag-allocate ng additional na supplemental budget for this kasi kumbaga maraming nakikitang mga social services na mas kailangang pagtuunan ng pansin. Bagamat gayon pa man yung atin pong Municipal Tourism Officer, gusto ko rin pasalamatan na talagang pagsaludo sa ating Municipal Tourism Officer, si Ma'am Arlene Piramide, talagang binubuhos ang effort, ang oras para mapaganda yung ating decorations, yung ating setup, para maihatid sa mga kababayan natin yung maganda at talagang masayang bayan ng Brooks Point sa buwan, lalo na sa buwan po ng Desyembre. Kaya po maraming salamat din po kung nakikinig ka po, Ma'am Arlene Piramide. And sa lahat po na bumubuo ng Municipal Tourism Office, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagbibigay kasiyahan dito sa bayan ng Brooks Point. So ayan, Sir Giro, at panghuli po sa ating katanungan po, ano po ang inyong mensahe o paanyaya sa sambayanan ng Brooks Point habang papalapit na po ang ating pagdiriwang ng Kasiyahan sa Bayan 2025?
Yes, sa lahat ng mga minamahal naming kababayan, lahat ng mga Brooks Pointers, una sa lahat po, patapos na ang taong to, gusto lang namin sabihin, on behalf of the Municipal Government of Brooks Point, that we thank you so much. Ano man ang ambag, maliit man o malaki, lahat po ng mga kontribusyon ninyo sa ating pamahalaang lokal, sa ating bayan ay aming na-appreciate at sobra-sobra o lubos-lubos na pinasasalamatan. Kaya naman, yung pagdiriwang to, hindi to pagdiriwang ng bayan ng Brooks Point o ng pamahalaang lokal lang. Pagdiriwang nating lahat, kaya po, please lang, samahan niyo po kami sa ating mga aktibidad, sa ating mga programa, and together, let's face the challenges prepared for us by 2026. And together, sama-sama po tayong salubungin yung bagong taon, tapusin ang taong 2025 at salubungin ang darating na 2026 bilang isang progresibong bayan ng Brooks Point. So yan, sir, meron ka po bang message or gusto po i-shoutout or ipaalam po sa ating mga listeners? Ayun, siguro medyo maiiba lang ako ng konti. Okay. Nabanggit kanina ni Sir Joshua na ako po currently ang Municipal Youth Development Officer, designate ng bayan ng Brooks Point. Nais ko lamang ipaalam sa lahat ng kababayan natin, ongoing po ngayon yung ating training needs assessment dahil nais namin na sa darating po na 2026, yung mga programa ay hindi yung gusto ko lang, gusto namin, kundi yung talagang gusto ng mga kababayan natin. At kailangan ng mga kabataan natin. Kaya naman po sa mga hindi pa naka-follow ng ating official Facebook page, i-visit nyo na po ang Brooks Point Municipal Youth Development Office. Nang sa ganun, ma-fill out ninyo yung survey at may parating ninyo sa amin kung ano ba yung gusto ng karamihan, anong klase ng training, anong klase ng workshop, anong klase ng proyekto yung gusto nyong pagtuunan natin ng pansin. And by January 15, mag-i-issue po ang Municipal Youth Development Office ng ating calendar of activities for the entire year 2026, kung saan naka-detail kada buwan kung ano yung mga libre nating mga workshops, trainings, seminars, at kung ano-ano pang mga aktibidad para sa ating mga kabataan. Iikot din po tayo at hindi yung mga workshops natin hindi dito lang sa bayan, kundi pupunta tayo mismo sa mga barabarangay po natin. Aside from that, nais din po namin kayo imbitahan. Ongoing din po yung ating KK profiling o Katipunan ng Kabataan profiling para sa mga kabataan natin ages 15 to 30 years old. I-fill out nyo po yan na sa ganun po ay makapag-comply tayo pursuant to DILG Circular 2022-03. So sa lahat po ng mga kababayan natin, please lang, be our partner in progress dito po sa bayan ng Brooks Point. Nakapag-KK profiling ako, nag-fill up ako ng form doon. Grabe, thank you so Siyempre, much. gano'n na-support ako sa inyo, katulad ng pagsuporta niya sa amin. Of course, thank you so much. So ayan, hindi po natin namalayan ng oras at talaga naman po napakaginto ng oras ng ating nag-iisang Sir Giro. So ayan po sir, maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak ng interview po na ito at nawa po'y marami pong mga kababayan ang ma-enlighten po at ma-excite katulad ko sa darating po na kasiyahan sa Bayan 2025. So ayan po, magbabalik po ang aming programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat, pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating sangguniang bayan members. Ang buong lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ay buong pusong nakikiisa sa paggunita ng 18-day campaign to end violence against women. Ito po ay nagsimula noong November 25, 2025 at magtatapos sa December 12, 2025. Ang karahasan laban sa kababaihan ay isang krimen sa ilalim ng mga sumusunod na batas. Ang RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children o VAUSI Act. Ito po ay nagpoprotekta sa mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa pisikal, sexual, psikolohikal at ekonomikong abuso. Ang RA 9710 o ang Magna Carta of Women, tinitiyak po nito ang karapatan ng mga kababaihan at pantay na pagkakataon sa lahat ng aspeto sa lipunan. At ang RA 11313 o ang Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law, ipinagbabawal po ang catcalling, sexual harassment at anumang uri ng pagbabastos
sa pampubliko at online na espasyo. Ang bawat babae ay may karapatang mabuhay ng ligtas, nirerespeto at walang takot, makibahagi at makiisa sa laban para wakasan ang karahasan laban sa kababaihan. Kaya natin ito, i-share ang kaalaman, i-report ang karahasan, at suportahan ang bawat babae sa ating komunidad. Wakasan ang karahasan, ipaglaban ang karapatan. Paalala po sa lahat na bukas tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na po sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kamay na produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. at ng ating Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. So ayan po, abangan po natin ang mga programang inihanda sa atin ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa darating na Kasiyahan sa Bayan 2025. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.